Humingi ang aking anak ng bagong iPhone para sa kanyang kaarawan. Ngumiti ako at sinabing baka, pagkatapos ay pumunta sa garahe at umiyak. Ang mga credit card ay maxed out, ang mga pagbabayad ay huli na, at wala akong ideya kung paano sasabihin sa kanya na wala talaga kaming pera. Akala ng aking anak na ang credit card ay magic money na hindi nauubos. Hindi niya maintindihan kung bakit ako napapailing sa tuwing ibibigay niya sa akin ang isa upang bayaran ang kanyang mga video game. Ang totoo ay nalulunod kami sa utang. Itinatago ng aking asawa ang mga bayarin bago magising ang mga bata. Mayroon kaming tahimik na routine na ito kung saan nagpapanggap kami na maayos ang lahat habang lihim na nagpapanik tungkol sa kung paano namin babayaran ang mortgage sa bahay na ito sa susunod na buwan na hindi namin kayang bayaran. Ang mga tawag ng collections ay nagsisimula ng 8:00 ng umaga ng eksakto. Kabisado ko kung aling mga numero ang hindi papansinin at kung aling mga voicemail ang buburahin bago suriin ng aking asawa ang telepono. Bawat ring ay parang isa pang pako sa aking financial coffin. Binili ko ang relong ito upang magmukhang matagumpay sa trabaho. Nagkakahalaga ito ng $3,000 na wala ako. Ngayon sa tuwing titingin ako dito, naaalala ko ang utang na itinatago ko sa lahat ng nakakakilala sa akin. Ipinakita sa akin ng aking anak ang mga litrato ng bakasyon ng kanyang kaibigan sa social media. Tanong niya kung bakit hindi kami pumupunta kahit saan maganda. Sinabi ko sa kanya na masyadong nagtatrabaho si Dad, ngunit ang totoo ay hindi namin kayang umalis kahit sa driveway. Natagpuan ng aking asawa ang mga credit card statement na itinatago ko. Hindi siya sumigaw o umiyak, naupo lang siya ng tahimik, nakatingin sa mga numero. Ang kanyang katahimikan ay mas masahol pa kaysa sa anumang galit na maaari niyang ipakita. Ang AC sa aming driveway ay nirentahan. Akala ng aking mga kapitbahay matagumpay ako, ngunit ang buwanang pagbabayad ay kumakain ng kalahati ng aking sweldo. Nagmamaneho ako ng kotse na hindi ko kayang bayaran upang mapabilib ang mga taong hindi ko naman gusto. Nagbebenta ako ng insurance upang protektahan ang ibang pamilya habang ang akin ay financially exposed at gumuguho. Ang irony ay hindi nawawala sa akin, magaling ako sa aking trabaho, ngunit napakasama sa pamamahala ng sarili kong pera. Humingi ang aking anak ng bagong gaming console. Lahat ng kanyang mga kaibigan ay mayroon. Pinanood ko ang kanyang excited na mukha at naramdaman kong nasira ang aking puso dahil alam kong kailangan kong magsabi muli ng hindi. Isa na namang pagkabigo mula kay Dad. Binanggit ng isang kliyente sa trabaho kung gaano kaganda ang aming kapitbahayan sa mga ilaw ng Pasko. Ngumiti ako at pumayag, ngunit sa loob ay namamatay ako. Ang mga ilaw na iyon ay nasa isang bahay na maaaring ma-foreclose anumang buwan ngayon. Sa parent-teacher conference ng aking anak, nagtanong ang isang ina tungkol sa aming mga plano sa tag-init. Gumawa ako ng kwento tungkol sa pagrenta ng beach house. Ang kasinungalingan ay natural na pakiramdam kaya natakot ako sa sarili ko. Dumating kahapon ang mortgage statement. 2 buwan na kaming huli. Itinago ko ito sa aking work bag bago ito makita ng sinuman. Bawat umaga nagigising akong takot na ito na ang araw na makuha namin ang foreclosure notice. Iminungkahi ng aking asawa na mag-host kami ng dinner party para sa aming mga kapitbahay. Nagkunwari akong excited habang kinukwenta kung magkano ang gastos ng groceries. Hindi namin kayang pakainin ang aming sarili, pabayaan na ang mag-aliw ng iba. Nakilala ko si Richard sa isang work conference. Nagtanong siya ng isang tanong na nagbago ng lahat. Kailan ka nagsimulang magsinungaling sa iyong pamilya tungkol sa pera? Nasiraan ako ng loob doon mismo sa hotel lobby. Sinabi sa akin ni Richard ang kanyang kwento, siya ay eksaktong nasa kinalalagyan ko 20 taon na ang nakalilipas. Utang, kasinungalingan, isang pamilya na nasa bingit. Itinayo niyang muli ang lahat at itinuro sa akin na ang aking pride ay ginagastos ang aking kinabukasan. Ang unang itinuro sa akin ni Richard, tumigil sa pagpapanggap. Kinailangan kong umamin sa aking asawa tungkol sa lahat, ang mga credit card, ang relo, ang car lease. Ang pagsasabi sa kanya ng totoo ay ang pinakamahirap na pag-uusap ng aking buhay. Ang aking asawa ay umiyak pagkatapos ay hinawakan ang aking kamay. Magkasama tayo dito, sabi niya. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi ako nakaramdam ng nag-iisa sa aking utang. Gumawa kami ng plano ng gabing iyon upang harapin ang katotohanan ng magkasama. Tinulungan ako ni Richard na lumikha ng isang tunay na budget sa unang pagkakataon.
Inilista namin ang bawat utang, bawat bayarin, bawat dolyar. Ang makita ang numero sa papel ay nakakatakot, ngunit hindi na ako nagtatago mula dito. Ibinenta namin ang nirentahang SUV at bumili ng lumang minivan. Ang aking mga anak ay umiyak noong una. Ipinaliwanag ko na pinipili namin ang kalayaan kaysa sa magarbong kotse. Hindi nila naintindihan, ngunit alam ng aking asawa at ako ang katotohanan. Tumigil ako sa pagsusuot ng mamahaling relo. Ibinenta ko ito online at inilagay ang bawat dolyar sa aming pinakamataas na interest credit card. Ang panonood ng pagbabayad na yon na dumaan ay mas maganda kaysa sa anumang papuri na natanggap ko tungkol sa relo na yon. Pinaupo namin ang mga bata at ipinaliwanag ang pera sa paraang maintindihan nila. Nagtanong ang aking anak kung mahirap ba kami. Sinabi ko sa kanya na pansamantala kaming walang-wala, ngunit nagsusumikap na ayusin ito. Ang katapatan ay nakapagpagaling. Kinansela namin ang cable, tumigil sa pagkain sa labas, at nagsimulang magluto sa bahay. Ang aking mga anak ay nagreklamo noong una, ngunit pagkatapos ay nagsimula silang tumulong sa mga pagkain. Talagang gumugugol kami ng oras ng magkasama sa halip na gumastos lamang ng pera. Binayaran namin ang aming unang credit card ng buo. Ang aking asawa at ako ay naupo sa mesa ng kusina at umiyak ng masayang luha. $6,000 na utang ang nawala. Ang pakiramdam ay mas mahusay kaysa sa anumang bakasyon na hindi namin kinuha. Sinimulan kong turuan ang aking mga anak tungkol sa pera. Nag-set up kami ng mga garapon ng ipon para sa paggastos, pag-ipon, at pagbibigay. Sa wakas naiintindihan ng aking anak na ang credit card ay hindi magic, ang mga ito ay hiram na pera na may interes. Tumigil kami sa pagsisikap na makipagsabayan sa mga kapitbahay. Napagtanto ko na karamihan sa kanila ay malamang na nahihirapan din tulad namin. Ang mga Jones ay nalulunod din, mas mahusay lamang sila sa pagtatago nito. Nakipag-ayos kami sa mga credit card company. Ang ilan ay nagbawas ng aming mga interest rate, ang iba ay nag-set up ng mga payment plan. Ang humingi lamang ng tulong ay nagbukas ng mga pintuan na hindi ko alam na umiiral. Ipinakilala ako ni Richard sa mga pangunahing kaalaman sa pamumuhunan. Nagsimula akong maglagay ng $50 lamang sa isang buwan sa isang simpleng index fund. Ang panonood nito na lumago ay parang pagtatanim ng mga buto para sa aming kinabukasan sa halip na humiram mula dito. Nag-build kami ng emergency fund sa unang pagkakataon. 3 buwan ng mga gastos na naisave sa isang hiwalay na account. Ang kapayapaan ng isip na ang isang pag-aayos ng kotse ay hindi sumisira sa amin ay nagkakahalaga ng higit sa anumang luxury item. Sinimulan namin ang isang college fund para sa parehong mga bata. Ang paggawa ng unang deposito na iyon ay emosyonal. Sinira ko ang cycle ng utang na nakulong sa aking pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Dumating muli ang kaarawan ng aking anak. Sa pagkakataong ito ay kayang-kaya ko ang isang maliit na regalo nang hindi gumagamit ng credit. Nakita niya ang kaluwagan sa aking mukha at mahigpit akong niyakap. Ang yakap na iyon ang tunay na regalo. Nirefinance namin ang aming mortgage sa mas mababang rate. Ang mga ipon bawat buwan ay diretsyo sa pagbabayad ng utang. Hindi alam ng aming mga kapitbahay na gumagawa kami ng iba't ibang mga pagpipilian ngayon at wala na akong pakialam. Tinanong ng aking anak kung mayaman na ba kami ngayon dahil nabayaran namin ang ilang mga utang. Ipinaliwanag ko na ang pagiging mayaman ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng mga bagay, ito ay tungkol sa hindi takot na mawala ang mga ito. Tila naintindihan niya. Nagsimula ako ng side business na nagko-consulting sa insurance. Tinulungan ako ni Richard na i-structure ito ng maayos. Ang dagdag na kita ay nagpabilis ng aming pagbabayad ng utang ng higit sa aking inakala na posible. Binayaran namin ang huling credit card. $78,000 na utang ang nawala. Ang aking asawa at ako ay naupo sa sopa at magkayakap lamang, umiiyak at tumatawa ng sabay. Nagkikita pa rin kami ni Richard buwan-buwan, ngunit ngayon ako ay nagme-mentor na sa iba. Namumuno ako sa isang maliit na grupo ng mga taong nalulunod sa parehong utang na nakatakas ko. Ang pagtulong sa kanila ay parang pagbabayad ng lahat ng aking natutunan. Sumulat ang aking anak ng sanaysay sa paaralan tungkol sa paglalakbay ng aming pamilya. Tinawag niya akong matapang para sa pag-amin na nahihirapan kami. Ang kanyang mga salita ay nangangahulugang higit pa sa anumang promosyon o itinaas na sahod na natanggap ko. Ngayon kapag humingi ang aking mga anak ng isang bagay, sinasabi ko sa kanila ang totoo,
kaya namin ito o hindi at narito kung bakit. Wala nang kasinungalingan, wala nang kahihiyan, wala nang pagtatago sa garahe. Isang matapat na pamilya lamang ang nagtatayo ng isang tunay na kinabukasan.